Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon, ating pag-aralan ang kwento ng aking komunidad. Para sa araling ito, aalamin natin ang tungkol sa pinagmulan ng sariling komunidad. Handa ka na bang alamin ito? Ang kasaysayan ng sariling komunidad. Ang bawat komunidad ay may sariling kwento o kasaysayan. Ang kasaysayan ay mga mahalagang pangyayaring naganap sa nakaraan. May mga pangyayari o kwentong bumubuo sa kasaysayan ng isang komunidad. Paano ba makukuha o malalaman ang mga impormasyon tungkol sa kwento ng sariling komunidad? Una ay mga paraan para malaman ang kasaysayan ng komunidad. Una ay ang pagsasaliksik o research. Mababasa sa mga aklat, pangkasaysayan o mga lumang pahayagan, newspaper o magazine ang ilang impormasyon ukol sa sariling komunidad. May mga recording iniingatan ang mga opisinang pampamahalaan o mga government office gaya ng barangay hall. Ito man ay maaari ding pagkuhanan ng mga tao na impormasyon ukol sa kanilang komunidad. Magagamit din ang internet sa pagsasaliksik sa ngayon ang ilang mga barangay ay mayroon na ring sariling website o social media page, gaya ng Facebook page. Mula roon ay maaaring makakuha ng mahalagang kaalaman ukol sa sariling komunidad. Pangalawa ay ang panayam o interview. Ang panayam ay pagkuha ng impormasyon sa mga tao o mga tao. Ang halimbawa ay ang pagtatanong mula sa mga saksi or witness sa mahalagang pangyayari. Sila rin ang makakapagpaliwanag sa mga makasaysayang pananda, mga historical or marker ukol sa isang lugar. Makapagbibigay rin sila ng ilang impormasyon sa mga monumentong itinayo at iba pang palatandaang naiwan sa isang lugar. Pangatlo ay ang pagsusuri ng lumang larawan. Makikita sa mga lumang larawan ang pisikal na anyo ng isang komunidad. Matutuklasan din ang ilan sa mga tao sa kabilang or nakabilang sa komunidad sa panahon ng kinuhaan sila ng larawan. Mapapansin din ang uri ng kanilang kasuotan noon. Pag-iingat sa kasaysayan ng isang komunidad. Ang kasaysayan o mga kwento tungkol sa komunidad ay dapat malaman ng mga taong kabilang dito. Dapat din itong malaman ng mga kasunod na henerasyon. Kaya naman, mahalagang maingatan ang mahalagang impormasyon ukol sa kasaysayan ng sariling komunidad. Magagawa ito sa pamagitan ng mga sumusunod. Una ay ang pagkukwento sa iba upang dumami ang nakakaalam sa pinagmulan ng komunidad. Pangalawa, pag-iingat ng mga mahalagang larawan ng komunidad. At pangatlo, pagsulat ng kasaysayan ng sariling komunidad. Ito ang maiksing kwento ng ating komunidad. Ngayon, handa ka na ba sa ating maiksing pagsusulit? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama at mali kung ang pangungusap ay mali. Una, ang barangay hall ay maaaring pagkuhanan ng mga tao ng impormasyon ukol sa kanilang komunidad. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, mapapansin sa mga lumang larawan ang uri ng kasuotan ng mga tao noon. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangatlo, ang kasaysayan ay dapat malaman lamang ng mga tao ngayon at hindi ng mga tao sa susunod na henerasyon. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Pang-apat, hindi mahalaga na pag-aralan ang kasaysayan ng bansa. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. At panlima, ang pag-iingat sa mga mahalagang larawan ng komunidad ay paraan upang mapahalagahan ang kasaysayan ng komunidad. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Iyan lamang ang maikling kwento ng komunidad. Hanggang sa muli, paalam!